Classmate kong loko-loko, isa na tinitingala ko ngayon. Back in the day, during college life sa isang IT school noong 2008, sa aming 7, meron kaming 3 magkakaibang hobby. Kaming 4 mahilig sa Dota 1, yung isa nasa banda at babae, at yung 2 naman, let's call them B1 at B2, mahilig sa porn at tumingin ng mga babae sa U-Belt. Dahil sa U-Belt lang din ang school namin. Pero may isang bagay kaming lahat nagkakasundo, ang mag-inom hanggang umaga. Etong 2 barkada namin, sila laging pulutan sa kwento namin, sila din yung mahilig manggago, as in yung tipong masalubong ka lang, pagtatawanan ka na nila. Sila yung mag-eat and run o laging kulang yung ibinabayad. Yung tipong 2 BBQ, 2 kanin at isang soft drinks ang in-order nila. Pero ang sasabihin lang nila sa karinderya ay naka-1 BBQ at 1 kanin lang sila. Laging ganon ang sistema nila, kaya halos palipat-lipat na lang kami ng kakainan sa Moraita. Ultimo yung Hepa Lane hindi nakaligtas sa kanila. Tinawag namin silang B1 at B2 dahil lagi silang magkasama. Lahat ng kalokohan ng 2 walang nakakaligtas. Kahit kami hindi kami nakakaligtas. Pero hindi namin magawang tanggalin sila sa grupo dahil lagi silang kadikit sa amin. Lalo na pag-exam. Silang 2 na mahilig kumopya. At dahil masaya kami pagbuo, we just let it slide. Lumipas ang mga taon, nagkanya-kanya na kaming buhay, pero hindi pa rin kami nagkakalimutan sa GC namin. Kaming 5, may kanya-kanya ng pamilya. Yung 2 puro kalokohan noon, wala pa. Halos lahat sa amin hindi nagpatuloy sa pagiging IT, 2 na lang kaming nagpatuloy, ako at si B1. Ako ay kasalukuyang nagtatrabaho bilang IT analyst at si B1 naman ay isang network specialist. Oo, you heard it right. Yung dating puro kalokohan sa grupo, yung laging nanggagancho ng tao, yung laging nakatitig sa mga magagandang estudyante sa Moraita at namboboso sa hagdan ng overpass sa KFC, yung mahilig mag 1, 2, 3 sa jeep, yung taong pinakanahuhuli sa amin, ngayon ay mataas na ang lipad. Iba't ibang certificate na ang hawak, ngayon sumasahod na ng 6 na dito bawat buwan dahil nasa magandang kumpanya na siya nagtatrabaho. One time, naaksidente ako at dinalaw niya ako sa ospital. Kaunting kwentuhan at natanong ko kung bakit hindi pa siya nag-aasawa. Ang sinagot lang niya sa akin, mahirap pa yung sitwasyon niya. Kahit daw malaki sahod niya, siya naman daw ang sumasagot sa lahat. Sumusuporta sa senior niyang parents. Sa mga ate't kuya niyang laging sakto lang sa buhay, yung pamangkin niyang may malubhang sakit, at yung ibang pamangkin niya, siya ang nag-aaral. Sabi ko, napakaswerte ng mga kapatid mo, dahil kahit ikaw lang mag-isa, nakakaya mo silang buhatin. Naawa ako sa kanya, dahil parang kaunting oras lang ang nilalaan niya para sa sarili, at the same time, sobrang proud ako sa kanya dahil sa mga ginagawa niya. Naging successful ang IT career niya at naging responsible pa siyang anak at kapatid. At ngayon, isa na siya sa mga taong tinitingala ko. From Bruce Wayne.